Ang Millennial Kingdom ay tumutukoy sa panahon o dispensation na magaganap pagkatapos ng Age of Grace. Ang panahon kung saan tayo nabubuhay ngayon ay ang Age of Grace o kilala din bilang ang Church Age. Ngayon, tingnan natin kung ano-ano ang mga dispensation sa Biblia. Ang unang dispensation o panahon ay ang dispensation of the patriarchs. Patriarchs meaning fathers. Ito ay mula kay Adan hanggang kay Moses. Ang kasunod naman ay ang dispensation of law. Ito ay mula kay Moises hanggang kay Kristo. Ang bahagi ng panahon na ito ay ang tala ng kasaysayan ng mga Israelita sa Lumang Tipan. At ikatlo ay ang dispensation of grace. This is from the first coming of Christ to the second coming of Christ at the end of this age. At pagkatapos ay ang dispensation of the kingdom. Yaon ay ang millennial kingdom. Then after the millennial kingdom will be the new heaven and the new earth with the new Jerusalem. At ang new heaven and new earth ay tumutukoy sa eternidad. Pero sa ngayon, ang focus natin ay ang dispensation of the kingdom. Ang millennial kingdom ay ipinihawatig sa Revelation 26. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Bigyan natin ng pansin ang huling bahagi ng verse na ito. Ang mga maghahari dito ay tumutukoy sa mga mananampalataya na naging tapat sa Diyos. Sila ang mga overcoming believers. sila ay maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ang dispensation o panahon na ito ay tumutukoy sa millennial kingdom. Ang millennial kingdom ay tinawag din na restoration o pagpapanumbalik. Bakit nga ba kailangan ng restoration? Kailangan ng restoration dahil sa damage na naidulot ng pagrebelde ni Satanas at dahil din sa pagkatisod ng tao. As a result, naisumpa ang buong nilikha na kinapapalooban ng tao, langit at lupa, mga hayop, pati na rin mga halaman. Subalit, sa pagbabalik ng Panginoon upang itatag ang millennial kingdom, ire-restore niya ang lahat ng nilikha. Ang mga hayop ay mare-restore to such an extent na ang lobo ay tatahan kasama ng tupa at ang leopardo ay mahihiga kasama ng mga bata. Parang ito ay imposible, subalit sa panahon na yaon, ito ang magiging pangkaraniwan na kondisyon ng mga hayop. Sinabi pa sa Isaiah 11:8 na ang mga bata ay makikipaglaro sa butas o lungga ng mga ahas. Ang mga puno naman ay lalago at ang mga bulaklak ay mamumulaklak ng masagana. Sinasabi sa Isaiah 35:1 and 2, ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak na parang rosas. Ito ay mamumulaklak ng sagana at magalak kahit sa kagalakan at pag-awit. Bukod pa rito, sinabi rin na magkakaroon ng bukal ng tubig at pag-agos ng tubig sa mga disyerto. Kaya during the restoration, during the millennial kingdom, ay papanumbalik ang buong nilikha. Ayon sa Biblia, mayroong dalawang sections ang millennial kingdom, ang heavenly section at ang earthly section. At magkakaroon din ng 3 uri ng mga tao. Sino-sino nga ba ang mga tao during the millennial kingdom? Una ay ang mga victorious believers. Pangalawa ay ang mga Hudyo. At pangatlo ay ang mga bansa o mga hintil. Ang mga victorious believers ay ang mga maghahari na kasama ni Kristo. Si Kristo ang highest king at sila naman ang mga co-kings ni Kristo. Pangalawa ay ang mga Hudyo. Sila ang mga Hudyo na maliligtas sa pagbabalik ng Panginoon. Sila ay magiging mga saserdote during the millennial kingdom. At tuturuan nila ang mga hintil na makilala ang Diyos. At ikatlo ay ang mga bansa o mga hintil. Ang mga bansa ay tumutukoy sa mga unbelievers na tutulong sa mga Kristiyano during the Great Tribulation. Bagamat sila ay hindi mananampalataya ni Kristo, sila din naman ay hindi tagasunod ni Antikristo. Sila ay maniniwala sa eternal gospel na ipapahayag ng anghel during the Great Tribulation. Kaya dahil sa kanilang mabuting pakikitungo
at pagtulong sa mga Kristiyano at mga Hudyo during the Great Tribulation, sila ay magiging kabilang sa Millennial Kingdom bilang mga mamamayan sa lupa. Sila ang mga sheep na tinutukoy sa Matthew 25. Sa tatlong uri ng mga tao na nabanggit, ang mga victorious believers lamang ang nasa heavenly section. At ang mga Hudyo at ang bansa ay mapapabilang sa earthly section. Ang heavenly section ay tinawag ding Kingdom of the Father, habang ang earthly section naman ay tinawag na Messianic Kingdom. Para sa ating mga mananampalataya, ang Millennial Kingdom ay may kinalaman sa pagtanggap natin ng gantimpala. Hindi dapat tayo maniwala sa maling pagtuturo na nagsasabi na kapag ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus at nahugasan ka na ng dugo, ay magiging maayos na ang lahat para sa iyo. Bagaman tayo bilang mga Kristiyano ay ligtas na sa kawalang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, kailangan pa rin nating lumago sa buhay. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay manatili lang ng bata spiritually, at lalong hindi niya nais na tayo ay manatili sa ating lumang pamumuhay. Nais niya na tayo ay mag-mature upang tayo ay mapabilang na maghari kasama ni Kristo bilang ating gantimpala. Kung hindi tayo magmamature, tayo ay magdudusa. Dapat nating tandaan na sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:10 na lahat ng mga mananampalataya ay haharap sa judgment seat of Christ. Ito ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik bago magsimula ang Millennial Kingdom. At the judgment seat of Christ, tayo ay hahatulan ng Panginoon kung dapat ba tayong tumanggap ng gantimpala o disiplina. Kaya kung ikaw ay hindi magiging tapat sa Panginoon ngayon, during the age of grace, at kung ikaw ay hindi magiging malago sa spiritual life, hindi ka magiging victorious Christian na magiging bahagi ng heavenly section ng Millennial Kingdom. Hindi ka makatanggap ng gantimpala na maging saserdote at maging hari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. On the contrary, ikaw ay magiging isang defeated Christian na ikakast out sa outer darkness. Doon ay mararanasan mo ang pagtatangis at pagngangalit ng ngipin na binanggit sa Matthew 25:30. Ang pagtangis ay nagpapahiwatig ng panghihinayang, at ang pagngangalit naman ng ngipin ay nagpapahiwatig ng paninisi sa sarili or self-blame. Ikaw ay siguradong manghihinayang dahil nalaman mo na ito ngayon, at pagkatapos hindi ka pa rin naging seryoso sa Panginoon, nanatili ka pa rin sa kasalanan, at patuloy mo pa rin inibig ang mga bagay sa sanlibutan. Sa panahon na yaon, magngangalit ka ng ngipin. Ibig sabihin, sisisihin mo ang iyong sarili bakit hindi ka nakinig sa salita ng Panginoon. Kaya nawa, ngayong alam na natin ang tungkol sa gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, dapat ngayon pa lang ay maging seryoso na tayo sa ating buhay Kristyan. Let us aspire to grow in life little by little and day by day. Ang sa gayon, tayo ay maging mga mature at mga victorious Christians na maghahari kasama ni Kristo in the Millennial Kingdom.